Good day mga kahabi, welcome back sa ating channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ano nga ba ang buknoy o hybrid at bakit ito tinawag na hybrid. Halika mga kahabi, pag-usapan natin. Ang ating topic ngayon ay base sa tanong ni Sir Mike Tago. Ito yung kanyang tanong. Sir, bakit po yung iba ang sinasabi di daw po pwedeng ipare sa perso ang opaline? Hybrid daw po ang kalalabasan. Ano po ba ang hybrid na tinatawag nila? Salamat po sa sagot, sir. Bago natin sasagutin yung tanong ni Sir Mike, ay nais ko lamang sabihin na wala pong masama sa pagiging hybrid na ibon. Kung ang balak mo lang naman ay pet, ang purpose mo ay mayroon kang pet, sila po ay napakagandang alagaan. Ang ugali ng mga hybrid ay the same lang po yan sa mga normal na African lovebirds. Kung ano yung pag-aalaga na binibigay natin sa ating mga normal, ay siya rin yung ibigay natin sa mga na-produce natin na hybrid na ibon, mga kahabi. Ang timing naman sa pagpatuka, patubig, at bitamina, at iba pang mga essentials ng ibon ay the same lang po yan sa normal na ibon, mga kahabi. Ang tanging naiiba lamang sa kanila, mga kahabi, ay ang kanilang profile, kanilang mukha. Kung makikita nyo sa picture natin dito sa ating vlog ay ito ay green pitch face na hybrid, mga kahabi. Ito ay na-cross sa perso. Kung nyo titignan ay merong maitim sa kanilang mukha. At kapag sa mata ng mga tumingin ay makikita nyo yung eye ring, mga kahabi. Ayan ang hybrid na Alps 1, mga kahabi. Tapos kapag sila ay nilagay nyo naman sa flight, sila ay nagpo-produce ng ibang sound, mga kahabi. Sila ay palaging inaaway, nire-reject ng ating mga normal na African lovebirds sa pag-aakalang ibang klase ng species sila, mga kahabi. Ngayon ay balikan natin yung tanong ni Sir Mike Tago. Sir, bakit po yung iba ang sinasabi di daw po pwede pare sa perso ang opaline? Ang ibig sabihin siguro ni Sir Mike sa kanyang tanong ay perso tsaka fisher na opaline. Isa pa sa kanyang tanong, ano po ba ang hybrid na tinatawag? Ang hybridization or interbreeding ay isang proseso ng pagpapares o pagbibreed ng dalawang magkaibang species ng ibon. Halimbawa nito, ang iyong pinagbangga na Alps 1, cross mo sa Alps 2. Ano naman ang hybrid? Ang hybrid, mga kahabi, ito ay resulta ng hybridization o mga inakay na mabubuo ng dalawang magkaibang species ng ibon na ating pinagpares o ating pinagbangga. Hybridization din ang pinagbanggang perso at fisher. Subalit ang dalawang species na ito ay napabilang sa agapornis. Sila ay mga eye-ring. Kung ang material na gagamitin mo, mga kahabi, ay parehas na normal na perso at normal na fisher, ang magiging resulta ng mga anak ay may tuturing na hybrid, mga kahabi. Pero kung ang balak mo naman ay isang project na personata opaline, ang kailangan mong gamitin na materyales ay personata at opaline fisher. At ang hybridization na ito ng personata at opaline fisher ay proseso para tayo ay makapag-transmute o itong tinatawag na transmutation. Ang magiging anak ng personata at opaline fisher ay siguradong F1 hybrid, mga kahabi, o tinatawag na F1 na ang ibig sabihin ay first filial generation. Hayaan nyo sa susunod nating vlog ay isa-isahin natin ang iba't ibang klase ng breeding. Kabilang dito ang inbreeding, outcross, at line breeding. Ngayon ay balikan natin ang hybrid. Marahil nagtataka kayo kung ano ang magiging anak ng dalawang hybrid na pinagpares. Ang kadalasang resulta ng dalawang hybrid na pinagpares ay walang similya
or infertile, or other term ay sterile, na ang ibig sabihin hindi na natin ulit pwedeng ma-breed or hindi na makakapag-produce dahil ang kanilang genes ay hindi na nagmamatch. Tandaan natin mga kahabi na ang hybrid ay hindi po mutation. Talagang magkaiba kapag sinabi nating hybrid kaysa sa mutation. Kagaya nga ng sinabi ko na kung pang pet lamang ay wala pong problema sa hybrid. Pero kung ikaw naman ay into breeding, ang hybrid po ay isang malaking no-no. Kapag tayo ay nag-produce ng isang hybrid sa ating ibunan, maaaring hindi kasangayunan ng ibang mga bird enthusiasts o mga kapwa mo breeder, mga kahabi. Ayan mga kahabi, sana ay naipaliwanag nating mabuti kung ano nga ba ang tinatawag na hybrid. Kung meron kayong tanong or gusto na gawa natin ng videos, ay pwede po kayong mag-request. Mag-comment na lang kayo sa ating comment section. At kung meron naman kayong mga questions or inquiries sa ating magagandang ibon, ay pwede nyo po kaming i-message sa aming FB page. Ito ay Kano Aviary, World of Lovebirds. Sa lahat po ng nagbigay ng positive feedbacks at comments sa ating munting channel, ay kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta. Hayaan nyo at gagalingan pa natin mga kahabi. Again, maraming salamat sa lahat. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share, at kung bago ka pa lamang sa aking munting channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko mga kahabi. Maraming salamat sa lahat ng bird hobbyist sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mabuhay po tayong lahat.